100% ako na si Sara Duterte ngayong taon matatanggal yan sa kanyang pwesto bilang Vice President. Bakit? Okay. Kung si Bato, si Bongo, makukulong sa ICC, sigurado na yan. Anytime, lalabas na po yung warrant of arrest niyan. Dalawa yan. Tapos, samahan nito si Jinggoy. Tapos, samahan nito si Cheese, Villanueva. Sino pa bang mga DDS senador na pwedeng makulong, no? So, Marcoleta, meron pa siyang pending na kaso, no, regarding po doon sa kanyang eleksyon, no, doon sa Comelec, no. Tapos si Cayetano, medyo mag-aalangan siya dahil malapit na rin yung eleksyon, tatakbo ulit siya bilang senador. So kumbaga itong lima lang, yung binanggit ko unang lima, pag sila ay nawala, nakulong, okay, mapa-ICC man yan o dito sa Pilipinas, pilay na sa Senado, no. So kumbaga yung mga minority, siyam yun minority eh. Oh, hindi matanggal yung 5, di 4 na lang o 3. So ang mangyayari niyan, ay di wala nang laban pagdating sa impeachment, no, kung ma-impeach si Sara sa House. Siguro din na natin 100% 'yon dahil maraming talagang boboto na ma-impeach si Sara sa House. Noon pa naman noong nakaraang taon, di ba, na-impeach na yan si Sara. So dahil sa Senado, okay, kaligtas siya. Pero this time, no, 100% sa Kamara is mai-impeach kasi maraming galit na mga congressman kay Sara. So bukod sa personal na galit, meron din talagang tamang ebidensya. May ebidensya talaga like Mary Chris Piato. So maraming controversial pagdating si Sara sa mga sa mga kalukuhan niya. Simula doon sa DepEd, 'di ba? Milyon-milyon yung ninakaw niya. Tapos dito sa Office of Vice President. So may mga ebidensya pagdating sa kanya, no? Hindi katulad kay PBBM, no? Nawala na yung impeachment, tapos na next year na uli. Wala, puro hearsay lang. Pero kay Sara, no, sa COA, so maraming ebidensya, maraming resibo kay Sara Duterte na talagang deserve niya ma-impeach sa House, no? So ngayon, sigurado na 'yon sa House may impeach. So abangan na natin by next week mauumpisa na yung trial, no? Pagdating kay Sara. Ngayon, pagdating din sa Senado, yung nabanggit kong 5, so maaga pa lang pinipilayan na nila yung minority, no? Kung makalusot man 'yan, yung impeachment ni Sara sa Senado, so may chance, no? May chance na talagang makukonvict siya si Sara sa Senado, which is matatanggal siya sa kanyang posisyon, except lang kung magre-resign siya as bilang Vice President para makatakbo uli sa 2028. Pero hindi ibig sabihin is mawawala na yung mga kaso kasi si Sara Duterte may mga kaso na nakahain sa Ombudsman, so DOJ, so may mga kaso-kaso na rin si Sara Duterte. So hindi na naman matatanggal yan si Sara, hindi natin matatanggal yan sa mga kaso-kaso kasi ang Vice President is isang impeachable officer katulad ng presidente natin, no? So para sa akin, siguraduhin, hindi ko naman sinasabi may gawa nito administration kasi ayaw ni PBBM ng ganito di ba? Pero hindi naman gagalaw yan kung walang sa ating mga pangulo, di ba? So noon ayaw ni PBBM na may impeachment. Pero ngayon, ang sinabi lang ng kapalasyo na kung talagang kailangan i-impeach, no? Para pang lumalabas, like, iba na yung tono ni PBBM. Kung dati ayaw, ngayon, di bahala na yung batas, parang ganon. Bahala na yung House, bahala na yung Senado. Siyempre, meron naman diyang, di ba, kung makalabit, di ba, alam nga naman sasabihin direkta sa ating mahal na Pangulo. So, kahit sabihin nila kay PBBM yan o hindi, basta mahalaga is matanggal, ma-convict, no, sa Senado mismo, no? Kasi doon makikita talaga sa trial. At nakaka-excite din pagdating sa House, may trial pa yan, no? Bago may impeach si Sara, maglalabasan ng resibo yan. Trial yan, labasan dito, siyempre may mga defense din na si Sara, na ganito, ganyan. So, doon pala makikita ng taong bayan, no? Lalo na sa mga supporters ni Sara, na kung talagang nagsasabi ng totoo or hindi. Kasi, imagine mo, sasabihin ng mga DDS, pinopolitika lang si Sara, no? Hindi. Ang impeach kasi kasama yan, politika o legal man yan. Basta mahalaga is kailangan mag-trial. Ipakita ni Sara, imagine mo pag nanalo si Sara, no, hindi naman talaga patunay, no, walang patunay na talagang nagnakaw si Sara. Hindi mas pabor sa kanya yan, mas mananalo siya sa 2028, di ba? Lilinis yung kanyang pangalan. Kaya lang iniiwasan niya na mag-trial kasi nga, di ba? Malalaman, lalo na yung mga bank account, kung sino yung Mary Chris Piatos, yung mga kalokohan niya. So ayaw niya na mapag-usapan yon. Di ba? Kaya nga dinili sa Senado So ngayon, mas maganda nga nangyari ngayon, okay? Binago ng Supreme Court yung requirements ng impeachable officer, no? Yung complaint. Kailangan na mag-hearing, mas maganda yon. Okay? Ang mga taong bayan, wala nang pakalam kung may-impeach o hindi. Basta mailabas lang muna yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Patunayan talaga niya na hindi totoo yung mga bintang sa kanya. Yun yung mas maganda. Di ba? Kaso, yung mga DDS,
no? Pinopolitika, sabi ng mga Duterte, wag na, parang ayaw nila ng hearing, no? Daan nila lang nila sa ingay ng social media, daan nila sa mga troll. Maling-mali yun. Kung gusto niyo talagang mahal niyo ang inyong poon na si Sara Duterte, hayaan mo mag-imbestiga, hayaan yung mag-trial, hayaan mo siya magsalita. Huwag siya magmura-mura doon, daanin niya sa pagalit, may pa banta-banta. So, mga style ni Duterte. Diba? Kung talagang mahal niyo si Sara, hayaan niyo magsalita sa house, no? May mga abogado yan, magbayad siya ng abogado, depensa yan. Di ba? Patunayan niya. Tapos sa Senado, ganun din, wag harangan. Forthwith din, o mag-trial uli, mag-trial naman. O, dito maganda talaga sa Senado kasi doon talagang parang hearing talaga, no? Parang nasa court ka kasi labasan ng ebidensya pa rin. Doon pa rin talaga yung tunay na trial. Okay? Kasi kahit sabihin nila, bumoto yung mga senador, makadidiis, na ayaw nila makonvict si Sara. Kahit sabihin nila, pero yung taong bayan nakakita sa hearing, sa trial na sapat yung ebidensya para matanggal si Sara Duterte. Pero tinutulungan nyo pa rin, pinipigilan nyo, no? Pinoprotektahan nyo. Ngayon, kaninong balik yan? Sa inyong mga senador. Kung sino yung bumoto kay Sara Duterte na alam naman may ebidensya from the start, tapos iboboto mo, hindi nyo i-convict dahil siyempre maka-Duterte kayo. Ngayon, sisingilin kayo ng taong bayan sa sunod na eleksyon. Tatandaan kayo yan. Marami na pong ganyan nangyari sa mga nakaraan kay Erap, no? Na pinagtanggol nila si Erap, pinagtanggol nila si ganito. Tapos, nung re-election, wala na. Talo sila kasi tatandaan sila ng tao. Bakit? Ano ba ngayon? 2026. Election 2027 na. So, matatandaan agad kayo. Di ba? 2028, yan. Election na talaga yan. Oh, so, matatandaan kayo. Lalo na yung mga DDS senador, mayroong mga re-elect dyan. Villanueva, si Chis, Cayetano. O, sino pa bang nandun? Yun, kailangan. Tatandaan po natin. Huwag po natin ibalik yung mga senador yan. Di ba? Mga senador. So, para sa akin, 100% malakas sa loob ko. Sa House pa lang, is talagang ma-impeach na yan si Sara. Pero dito sa Senador, 50-50 pa tayo. Kasi ngayon pa lang may plano sila na palitan yung Senate President, which is si Tito Soto, di ba? Yan ang gusto nilang palitan. Oh, so, yun yung ipapalit nila si Cayetano. So, pipigilan na naman nila, no, yung impeachment ni Sara. So, papasok na naman yung archive na naman, i-delay nila sa court, may lalapit sa Supreme Court, i-delay, ipipending, sasabihin ng mga Senate President, hayaan natin kung ano yung resulta muna ng court, ang tagal maglabas ng findings sa Supreme Court. So, delay tactic ang tawag na naman ang gagawin ng mga DDS. Pag may Senate President na uupo, no, galing sa minority, like Cayetano, sigurado, mababasura na naman yung impeachment kay Sara. So, yun yung focus nila ngayon. Gusto nila palitan si Tito Soto. Pero ngayon, yun yung ginagawa nila ngayon, di ba? May complaint sila sa Supreme Court kay Tito Soto. Pero may iba pang option, okay? Kaya nga, yung mga senador naman, okay, yung mga DDS, ipapakulong yan, dadalhin yan sa DDS. Kahit papalitan niya si Tito Soto, at least wala na ibang minority. Kukulong na rin. So, parang palitan ng strategy. Okay, sige, Tito Soto, tanggalin nyo. Sige, tanggalin ko yung maraming nyo dito sa baba. Okay? Yun palitan ng style, discarte lang. Ganun talagang politiko talaga, madudumi talaga. No? Kaya walang aasenso sa bansa natin kasi sila mismo naglalaban. Ang kawawa, yung taong bayan. Tayo mismo ang kawawa. Hindi natin alam kung sino ang tama at mali. No? So, ang nakikita natin sa ngayon, para sa akin, siyempre makabibibim ako, ang nakikita ko talaga, is ito si Sara Duterte. Anyway, dati po akong DDS, Duterte supporters, kasi unity team pa yan mga yan. Kaya lang, nakita na natin, maraming ding nabudol na akala natin is maayos si Sara Duterte o yung mga Duterte, hindi para. No? Nabudol, marami, 32 million kamo, di ba? So, acceptan natin na lumalabas na yung tunay na ugali ng mga Duterte. Katulad ngayon, si Sara Duterte, gusto nyo pabalikin, ay maka-China yan, baka bukas pangalawa, lagi ko sinasabi, baka ang Philippines magiging province of China. So, yun lang mga ka-BBM supporters. Sa Facebook page po, active po ako dito, PBB Reaction TV, sa Facebook page, and of course, dito sa ating YouTube channel, yan, pa-subscribe, and maraming salamat.